We ask the question twice para magbigay ng emphasis doon sa greatness ng love ng ating Panginoon o ng salitang o sa word na love. Yung mga followers ni Christ, marahil pwede nating sabihin na naiintindihan nila, ngunit yung iba siguro or yung merong mga iilan na hindi siguro ganun ka-deep yung unawa dito sa sense nung sinasabi ng scripture. Minsan yung other Christians ay nagre-respond sa question na ito ng once we are sinner but loved by God through the death of Christ on the cross. Siguro nauunawaan natin yung ganung bagay na totoo naman, ngunit hindi natin nauunawaan sa ating puso at sa ating kaisipan sa pamamagitan ng pagpapaunawa ng Diyos nito sa atin. Kaya we are unable to respond doon sa love na ating natanggap. Sa hapon na ito at sa mga susunod na linggo, kung ako ay mabibigyan ng slot ulit dito sa Sunday School, pagpapatuloy natin yung lecture na ito. Ngunit sa hapon na ito, yung lecture natin about love, doon muna sa pagkakaunawa ng mundo at yung pagkaka-incorporate nito dito doon sa mga local church ngayon na meron tayo dito sa ating mundo or sa bansa natin. At pwede nating sabihin sa ating panimula, God in Himself provides the definition and reality of love. Love is not independent of God. Love is not independent of God, but it is personal characteristic of God. So, hindi independent yung sinasabi dito sa ating preliminary na ang Diyos ang nag-provide at ang totoong definition ng love. Ayon sa Scripture, kung tayo ay Kristiyano, tayo ay naniniwala sa mensahe ng Scripture, ay yun ang ating titindigan. At gayon din, yung love na ito, o sa anumang bahagi ng pag-ibig, hindi ito pwedeng ma-separate doon sa ating Diyos o doon sa ating Creator. Siya yung personal na may pagmamayari ng love, i-dispense lang niya ito sa atin at gayon din yung karakteristik ng Diyos ang nagpapatunay at nagpapahayag kung ano talaga yung pag-ibig ng Diyos. At kung ating titignan doon sa 1 John chapter 4 verse 7 to 8, sabi sa passage na yan, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Actually, itong chapter 4 ng 1 John, expository nung chapter 3 ng 1 John, verse 23. Ipinaliwanag niya ng kabuuan kung ano yung pag-ibig na tinutukoy niya doon sa 3:23. At dito sa 7 to 8, sinasabi na ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos, ang Diyos ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Minsan, natatanong siguro tayong mga Kristiyano na kung alam natin yung word na itong love na ito, kung ano yung definition ng word na ito. At minsan, kumukuha tayo nung definition natin nito sa dictionary at doon sa mga article sa Google. At minsan din, kumukuha tayo doon sa mga videos o doon sa TikTok or YouTube ng information kung ano talaga yung love. Ngunit yung mga device na yan, even yung dictionary, dapat munang tumingin doon sa sinasabi ng scripture kung ano yung love o kung ano yung pag-ibig na sinasabi bago niya i-define ito. Lahat ng sinasabi na outside o yung dictionary na hindi nakabase doon sa definition ng love, doon sa scripture ay matatawag nating mali. Pwede nating ma-relate ito pag tinanong tayo nung tayo ay yung mga batang 90s dyan, mag-ingay, batang 80s, batang 90s, nung tayo ay naalala ko lang kasi si ate madalas dating pasagutin ng slam book ng mga klase niya kasi sikat si ate. So, kung yung slam book kasi, ano yun,
may mga set of question doon para makilala mo yung tao. So, siya ay isang ginagamit ng mga bata dati para makilala nila yung sikat or kung sino mang kaklase nila. Kadalasan ko nakikita sa dulo ng question dahil ako'y nagbabasa ng mga slam book na pinapasagutan kay ate. Pati yung ibang mga kaklase niya or mga ibang sumagot doon, binabasa ko rin. Kadalasan ko yung nasa dulong tanong doon, what is love or define love? Kadalasan ko nababasa doon yung love is like a rosary that's full of mystery. Love is blind. Crush is paghanga pag hindi nawala, pag-ibig na nga. Ayun yung mga kadalasan ko nababasa sa slam book na pinapasagutan kay ate. At kung titignan natin, hindi ito tunay na definition ng love kasi napakababaw at walang sense yung mga sagot. At mahahalata mong bata talaga yung nagsulat at nagkaroon ng idea ng ganito. Minsan din, merong mga joke, katulad ng joke ni Pastor Rier na love is blind and God is love, then God is blind. So, ayun ay mga biro ng definition ng love. Ngunit dito sa passage natin, ngayong umaga, makikita natin, o ngayong hapon, o dun sa pinagkuhanan natin ng definition ng love, sinasabi dyan, love is from God, and whoever love has been born of God and knows God. So, kung kilala mo ang Diyos, alam mo rin yung pag-ibig dahil ito ay nanggaling sa Kanya at ito yung ibinigay niya sa atin at pinaranas niya sa atin. Which means that to be able to comprehend what love really is, it is essential to survey everything about God. Kung gusto nating malaman kung ano yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, dapat i-survey natin kung sino ang Diyos, kung ano yung kanyang mga ginawa, kung ano yung kanyang pagkilos, at kung ano yung kanyang katangian. Sabi nga ni Jonathan Leeman sa kanyang sinulat na libro na Rule of Love, by the way, yung lecture natin huli galing kay Jonathan Leeman and partially doon sa mga ibang resource natin. His holiness, His righteousness, His goodness, and so forth. God's righteousness, for instance, shape His love, just as His love shape His righteousness. The two are inseparable. Lose one and you lose the other. So kung maaalala nyo, yung proper theology na pinag-aralan natin sa 1689, we cannot separate yung love, yung anything na attributes ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung yung pag-ibig ng Diyos ay pure, yun ay nagpapakita, nagre-represent na siya ay holy. Kung yung kanyang holiness, nagre-represent yun, yung love niya ay pure sa atin. O yung kanyang pag-ibig ay hindi kumikilala ng anumang kasalanan. Yung pag-ibig niya ay laging kinikilala yung kanyang kabanalan at galit doon sa kasalanan. Many people will say that they love, but also reject God. This is absurdity. Tignan natin yung passage na meron tayo. Sinasabi ng mga tao, mahal ko yung word na pagmamahal, o mahal ko yung word na love. Pero hindi ako naniniwala sa Diyos. O mahal ko yung word na love, pero hindi ko tinatanggap yung katuruan ng Diyos. At yun ay masasabi nating absurdity. Dahil kung tayo ay nagmamahal, dapat ito ay galing sa Diyos. At ito ay dapat nagmumula doon sa persona ng Diyos. At ito ay dapat nakasentro doon sa persona ng Diyos. Kung titignan natin yung passage na binasa natin, mariing sinasabi dyan, anyone who does not love does not know God because God is love. Pwede nating i-rephrase yan at baliktarin na kung tayo ay hindi nagmamahal, o kung tayo ay nagmamahal nang hindi natin kilala ang Diyos, hindi tayo nagmamahal talaga. Yan yung tinatayuan at tinitindigan ng katuruan ng ating scripture at gayon din ng ating mga apostles. Today, the idea about love. Yung idea ng mundo ngayon, kaya hindi na nila tinatanggap na yung pag-ibig ay mula sa Diyos at yung pag-ibig na mula sa Diyos ay kailangan na dapat nakasandal doon sa persona at sa gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ano yung idea ng pag-ibig ng mundo ngayon? Media shape the idea of man about love through songs, movies, novels, and events. So makikita natin, di ba, may mga events, tawag dito, Valentine's Day.
pinopromote ng mundo yung Valentine's Day na bilang araw ng dalawang nagmamahalang tao. At makikita natin na nauubos yung bulaklak sa dangwa pagka araw ng mga puso. At yung pag-ibig ay inaalay doon sa tao mismo, o yung pag-ibig ay inaalay doon sa persona ng tao, sa pagsamba doon sa kagandahan o yung sa kakisigan ng isang tao. Doon sa love song, shinape din ng love song yung ating kaisipan patungkol sa pag-ibig, na pwede nating i-defy ang any authority sa mundo basta tayo ay nagmamahal. Pwede nating tanggihan yung pagbabawal ng parents natin sa pagmamahalan sa wala pang wastong edad. Makikita natin, when we're hungry, love will keep us alive. Nagpo-push na pwede tayong mag-stow away at tayo ay mabuhay na dalawa lang kahit mahirap. Love will keep us alive. So, makikita natin, gayon din sa movie. Ang daming movie na nagpapakita na kaya nilang talunin ang mundo. By the way, yung ano pa pala, love, ano yun? Yung, let the world around us. Nothing's gonna stop us, na kanta. Medyo nagtutulak yun ng pag-defy doon sa anumang otoridad at sa realidad ng pag-ibig. Yung movies, madami ding nagtutulak doon sa movies ng kung ano yung idea ng pag-ibig. Sa ngayon, madami ng movie na nagpapakita na pwede palang mangalunya at pwede nang tawagin na love yung adultery o yung infidelity. Usong-uso dyan yung ika-6 na utos. Madami pa sa American culture o sa Western culture na movie. At mamaya madadaanan natin yung iba dyan. At meron akong example dyan na sobrang mabigat at sobrang nakaka-distort ng pananaw patungkol sa pag-ibig. Yung world ay in-exchange yung truth that God is love sa love is God. So makikita natin, di ba yung pinopromote ng movies and songs, novels and events, yung dapat natin i-cancel lahat ng otoridad sa ngalan ng pag-ibig. Merong mga tula, may mga kasabihan na kung nagmamahalan silang dalawa, dapat maging masaya na tayo para sa kanila kahit bawal yung kanilang pagmamahalan. Kahit yung isa ay may asawa o yung isa ay nakatali na. Makikita natin dito na pinagpapalit yung dalawa. Magkaiba po yan na God is love and love is God. Ngayon, nagiging sentro na yung idea ng love ng mundo, siya yung Diyos. Na pagka sinabi ng dalawang tao na nagmamahalan sila, pwede na nilang i-defy yung marriage. Pwede na nilang iwanan yung kanilang pamilya para dun sa pag-ibig na iyon. Pwede na nilang talikuran yung kanilang church o yung kanilang bansa para dun sa pagmamahalan na sinasabi nilang tama. So, ito yung idea o yung ng mundo patungkol sa pag-ibig. Separate love and authority. Sineparate ng mundo yung love at yung otoridad. Kung makikita nyo o napanood nyo na yung movie na Jude ni Kate Winslet noong 1996, sobrang nahirapan ako dito maghanap ng movie na to. Tila 2 oras ako naghahanap nito kagabi. Panoorin nyo siya. At syempre, wag nyo kunin yung mga bad traits. Panoorin nyo lang at tignan nyo kung paano i-shape ng mundo yung idea ng tao patungkol sa love. So, pinapakita dyan sa Jude. Si Jude kasi dyan ay isang nag-a-aspire na maging tagapaglingkod sa church. Ngunit siya ay probinsyano at nag-a-aspire na makapunta ng city para makapag-aral sa isang university at maging tagapagpahayag ng gospel sa church. Ngayon, meron siyang kababata. Nakalimutan ko yung pangalan ng kanyang kababata. Yung kanyang kababata, at nagkaroon sila ng pagkakataon na sila ay mag-sexual immorality, which means nagkaroon sila ng intercourse nang wala sa marriage.
At yung kanyang girlfriend ay iniisip na siya ay buntis. At sila ay nagpakasal. Kaya sila ay nagpakasal. Ngayon, dahil sa takot nitong babae, dahil nga yung pangarap lang nito ni Jude ay maging minister ng church o Christ minister. Siya ay tumakbo doon sa kanilang bayan at iniwan niya si Jude at nagpunta sa ibang bayan. Ngayon, ito si Jude, dahil nga naiwan na siya, ang ginawa naman niya, pumunta siya sa city kung saan nandun yung kanyang pinsan na si Kate Winslet. Doon nag-apply siya sa isang university para siya ay makapag-aral. Ngayon, itong si Kate Winslet at ito si Jude, nagkainlaban. So, ibig sabihin, magpinsan, yun kagad yung kanilang mali. At nagkainlaban sila, ngayon, sa makatuwid, in-love sila sa isa't isa, ngayon bumalik yung girlfriend o yung asawa nito ni Jude. Nagpakita ngayon bigla. Dahil nasaktan si Kate Winslet, ginawa niya, nagpakasal naman si Kate Winslet doon sa kaibigan ni Jude para gantihan sila. Ngunit dahil mahal nila talaga yung isa't isa, hinayaan ng asawa ni Kate Winslet na magkaroon siya ng infidelity. At ito naman, dahil sa shaky relationship ni Jude doon sa kanyang asawa, hinayaan din siyang magkaroon ng relationship patuloy kay Kate Winslet. At ginawa nila, dinefine nila yung love o yung kanilang marriage as true dahil naniniwala sila na sinasabi nilang mahal nila yung isa't isa. Hindi yung marriage contract, hindi yung kanilang vows doon sa church yung nag-define ng marriage, kundi yung pag-ibig nila sa isa't isa. So, yun yung kanilang pinanghawakan. Masalimuot yung ending, pero naghiwalay din sila sa huli. Pero yung makisig dito, o yung matindi dito, si Jude ay patuloy pa rin na pinopursue itong si Kate Winslet. Sobrang napapurihan yung pag-ibig ni Jude doon kay Kate Winslet, doon sa kanyang pinsan na kanyang sinasabing asawa dahil sinasabi niyang mahal niya. At napapurihan din yung kanyang definition about love. So pwede na pala nasabihin ko kung ako ay may asawa at na-inlove ako sa iba na hindi ko asawa to, ang asawa ko talaga ay itong aking ibang babae. Pwede na pala na ganun. Kasi ang nagde-define pala ay yung feelings, hindi yung vows and hindi yung authority na nagkasal sa amin ng aking asawa. So ito yung ipinopromote ng mundo. So ngayon, nagkaroon na ng idea na ganito yung mundo na pwede mo palang i-define. Lahat pala pwedeng mag-define ng sarili nilang love. At napakaraming definition ng mundo about love. Yung assumption natin about love o yung assumption ng mundo about love, sabi ni Lehman sa kanyang sinulat na libro, no normal boundaries or judgment can be placed on love. So walang boundaries, walang authority. Walang judgment, walang authority na pwedeng iharang doon sa love. Number 2, love means unconditional acceptance at the end of the judgment. Dapat tanggapin na lang kahit na meron rules at merong authority dahil nga love eh. Love and authority have nothing to do with each other. Separate things, yung love and authority. Magkaibang bagay ang otoridad at ang pag-ibig. It follows that love is anti-institutional. Ang love ay bukod doon sa mga institution, yun ay individual, yung pag-ibig. Yun yung definition ng pag-ibig ng mundo. Ito yung kanilang assumption about love. So, kaya natin sinabing assumption, hindi ito tunay na definition ng love. At makikita natin dyan, more of this, yung agape, eros, philia, and storge, kind of love. Next week, pagka tinalakay na natin yung theology and God's love of God and God's love for His church. But ngayon, ide-define muna natin kung ano yung pagkakasabi ng scripture patungkol kung ano yung pag-ibig. Sabi ng scripture, merong 4 na kind ng love. Agape, eros, philia, at storge. At makikita natin sa agape,
Under yan ng love as a gift. Self-giving love. Katulad ng pag-ibig ng Father God kay Christ at pag-ibig ni Christ sa Father. Yan ang agape kind of love. And sometimes, sinasabi nila na ito lang yung kailangan na pag-ibig pag pinag-usapang Christianity. But we, sa atin na faithful sa salita ng Panginoon, hindi natin tinatanggap yun. Hindi tayo tumatanggap ng agape only love. Ang love na tinatanggap natin ay buo mula doon sa Diyos. Eros, love as a desire, katulad ni Plato, sinasabi niya yung eros, love as a desire. Yung Diyos, sinasabi ni Plato, walang pangangailangan ng Diyos. So, hindi siya nagde-desire ng iba. Kaya, ibig sabihin na yung eros ay hindi nagmula sa Diyos. Pero sinasabi ng Scripture, mula doon sa Songs of Songs, basahin nyo yung Song of Solomon, na makikita nyo dyan yung exclusivity ng love and desire ng pag-ibig. Masasabi natin na we can find this kind of love on the Song of Solomon where the man and woman desire and the intimacy of love. Ipinapakita nito yung pagkakakasal ni Kristo sa kanyang simbahan. Naalala nyo yung pinreach ni Pastor Iyer sa Ephesians chapter 5? Ito yung picture na ipinapakita doon sa Song of Solomon. Yung pag-ibig na exclusive, yung pag-ibig na nagde-desire ng affection sa bawat isa. Yan yung eros kind of love. At gayon din yung brotherly love, yung philia. Diba, filio, yung tawag dyan. Affectionate towards friend. Nakikita natin yan sa John chapter 11, verse 1 to 3, and verse 35 and 36. Yan yung makikita natin na si Kristo ay naluha nung namatay yung kanyang kaibigan. At gayon din makikita natin yan sa John chapter 15, kung saan sinasabi ni Kristo na hindi ko kayo tinuturing na slave, ngunit tinuturing ko kayong kaibigan. Kaya ko nire-reveal sa inyo lahat. Kung titignan natin yung brotherly love o yung pagiging magkapatid o magkaibigan, sinasabi natin na pagka magkaibigan kayo, nasasabi nyo lahat doon sa ating kaibigan. At kapag may kaibigan tayo, gusto natin na maranasan nila yung pag-ibig natin sa kanila. Gusto natin na sila ay mapuno ng mga blessing na mula sa atin o yung gifts na mula sa atin. Ganito yung sinasabi ni Kristo sa atin. Kaya nga ni-reveal ni Christ yung will ng Father doon sa kanyang mga tinuturing na brothers. At yan ay yung philia kind of love. Yung storge, yung familial love o yung pagiging pamilya, the kind of love to husband and wife and children. Yung pag-ibig ng ama sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Yung pag-ibig ng wife sa kanyang asawang lalaki at gayon din sa kanyang children. At gayon din sa mga relatives. So, makikita natin na ito ay kabilang din doon sa pinapahayag ng ating Panginoon. Kung makikita natin sa John 17, Father, you love me and I love them. Na ngayon, mahal na tayo ng Father God dahil kay Kristo. Para itong pagpapakita na tayo ay kinasal kay Kristo. So, makikita natin, di ba, pagka may kinakasal, halimbawa, si ate, nung kinasal si ate Ayen, tsaka si Pastor Iyer, nung kinasal siya, tinuring na anak ni tatay si Pastor Iyer. So, ganun din si Nanay Nati. Kaya nga nakatira kaya nga kahit tumira si ate kila Nanay Nati o tumira sila Pastor Iyer doon sa bahay namin, it is okay. Dahil lahat ng kay ate ay kay Pastor Iyer na. Lahat ng kay Pastor Iyer ay kay Tina. So, kaya kung kayo ay nag-hoard ng books, wag muna kayong mag-asawa. Joke lang. Biro lang. Yan yung mga makikita natin. At makikita natin na kung ano yung blessing na tinanggap ni Christ, ay matatanggap din natin dahil nga tayo
ay kanyang bride o yung church ay kanyang bride. Tayo ay minahal ng Diyos, hindi dahil sa special tayo, tayo ay minahal ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi tayo minahal dahil napaka-special natin. Minahal tayo dahil ang tinitignan niya ay si Christ. At more of that next week pagka pinag-aralan natin yung tingin ng mga theologians dito. Kung next week pala, sorry po. Yung ating point dito, love is from God and defined in the nature of God. So sinasabi natin dito na yung pag-ibig ay dinedefine mula doon sa kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos. So hindi natin pwedeng sabihin na nagmamahal tayo unconditionally or self-giving love sa church kung tayo ay hindi nakatingin doon sa pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon. Hindi tayo nagiging intimate doon sa ating Panginoon na si Kristo kung hindi natin naunawaan kung gaano siya naging intimate sa kanyang sa atin, na tayo ay tinanaw niya bilang kanyang bride doon sa paparating na glory na kanyang pinangako sa atin. At hindi tayo pwedeng magkaroon ng brotherly love sa bawat isa at gayon din sa mga unbelievers kung hindi natin nakita kung gaano kabuti yung pagiging kaibigan ni Kristo na bagamat tayo ay walang pwedeng i-offer sa Kanya, binuhusan niya tayo ng mga pag-ibig at mga blessing na nagmumula sa Kanya. At yun din yung ating binibigay sa brotherly love. At hindi tayo pwedeng magmahal o hindi natin pwedeng mahalin yung pamilya ng Diyos kung hindi natin naintindihan kung paano din tayo minahal ng Diyos. Naging exclusive. Kung paano naging exclusive yung Panginoon sa ating lahat. So makikita natin na ang family ay close lamang sa kanyang pamilya o nakasarado ang pintuan ng church o ng isang bahay at ang nakakapasok lamang ay ang anak, ang asawa at kung sino mang kamag-anak doon. Pero ang maganda niyan, dito sa church, sa konteksto ng local church, sa bahay ng Diyos, sa bahay ng Panginoon, o dito sa church, yung mga wall dito ay transparent. Maging yung pinto ay transparent para makita ng mundo yung brotherly love, yung storge kind of love na nagmamahalan tayo bilang pamilya na inibig ng Diyos. At yun yung nag-e-entice, o yun din yung nakikita ng mundo, kaya sila nagiging interesado doon sa pag-ibig na meron tayo. At yun yung nire-reflect natin sa Panginoon. At syempre, hindi lamang positive lagi yung makikita nating sagot dyan ng mundo. Minsan, kinakainisan tayo ng Panginoon dahil yung light mula doon sa transparent wall and transparent door ng ating church ay nakikita nila yung liwanag ng pag-ibig ni Kristo at yun ay na-judge sila. Dahil nga makasarili at iba yung kanilang definition ng love, na-judge sila nung tunay na pag-ibig na meron ang mga Kristiyano. Ayun yung ating unang point na makita natin, yung kind of love na meron ang mga Kristiyano at dinified sa Scripture. Dito naman sa number 2, love in the culture. Yung pag-ibig doon sa kultura, sa bawat kultura. At una nating makikita dyan yung individualism kind of love o individualism and love. Yung concept nito ay nagmula doon sa romantic love sa mga movies today. Sabi dyan, romantic movies portray the kind of love that can go against authority, structures, traditions of the past. So, sinasabi dyan na yung individualism kind of love ay nabuo mula doon sa idea sa movies, sa mga kanta, at sa kung ano man. Yung romantic kind of love na yan at yung individualistic kind of love na yan ay hindi kinikilala yung structures. Yung structure ng pamilya. Halimbawa, si Pastor Iyer dati, alam ko pinagkasundo ito sa isang hasyendera, ngunit hindi gusto nila natin dahil binibigyan lamang nila ito ng milyones kada linggo. At kung saan sila magtatapon ng pera ay nakatambay yung mga tao ngayon. Yung ganong bagay, halimbawa pinagkasundo, or halimbawa ayaw ng magulang ni Pastor Iyer
sa isang babae na pinopursu ni Pastor Iyer. Ang gusto ni Nay Nati, si Sister Ayen. Kahit ayaw ni Nay Nati, gagawin ni Pastor Iyer yun dahil nga hindi niya kinikilala yung structure. O halimbawa, dito sa church na sinasabi natin, sinasabi natin na hindi tayo tumatanggap ng unequal yoke. At yung unequal yoke ay against doon sa ating pinaniniwalaan at doon sa salita ng Panginoon. Ngunit dahil pinipilit natin yung ating pag-ibig, tunay na nararamdaman kong mahal ko siya, hindi natin kikilalanin yung structures at titignan lang natin yung mga authority, yung laws, o yung mga batas, o yung mga policies, and yung commandment ng Lord as old tradition from the past. Sabi ni Liman ulit, according to this view, romantic love involves not just sexual attraction, it involves finding someone who completes me. It starts with looking inside myself, never mind father's expectation, mother's list of duties, or vicar's sermon. Who am I, and what do I need? How do I feel about this person? Does she understands me? Will she help me become everything I'm supposed to be? Self-discovery then gives way to self-realization and expression. This is who I am, Father, I will pursue her. Pakita natin dyan na hindi natin mikilala ng kahit anumang otoridad, kahit ng magulang, kahit ng church, kahit ng lipunan ay hindi na kinikilala yung authority ng lipunan. Basta as long na gusto kong gawin, ito yung gusto ng puso kong gawin, ito yung alam kong makabubuti sa akin, iyon yung ating susundin. At tinitignan yun ng mundo as love. At remind natin yung movie na Jude. Kung makikita natin kung paano ipinakita ng mundo at kung paano ipinilit ni Jude yung kanyang pag-ibig hanggang sa dulo. Hanggang ngayon, pinipilit siguro ni Jude yung kanyang pag-ibig doon sa kanyang pinsan. Its idea is to be guided by love rather than by constitution. Para sa kanila, dapat, o dito sa individualistic kind of love, dapat guided sila ng individualistic love rather than dun sa constitution o kung ano yung established na structure, yung established na law, yung established na commandment. It does not give any regards about their relation to their families and their religion. The traditional constitution does not define them. The only thing that matters is who they are in themselves and what they feel and what they want. Hindi importante yung sinasabi ng aking pamilya. Hindi importante yung sinasabi ng church. Hindi importante yung sinasabi ng aking brethren. Hindi importante yung sinasabi ng lipunan. Ang importante kung ano yung aking gusto. At kung ano yung aking nararamdaman na tama para sa akin. Ito yung idea ng love na individualistic. The only rule sa individualistic love is what their heart tells them is true. Para sa kanila, kung ano yung naramdaman nila na tama, yun na yung tama. Without sa tunay na definition o wala doon sa basihan na kung saan tunay na pinanggalingan ng pag-ibig. At about dyan sa feelings, sabi nga ni R.C. Sproul, malapit nang siya sumulat ng libro about feelings. Ang feeling ay nagbabago, mga kapatid. Ngayon, masaya tayo. Next time, malungkot na tayo. Ngayon, tumatawa tayo, mamaya iiyak tayo. Ganun kabilis magbago ang feelings. And how can we trust those feelings na tama? Self-expression love nullifies every transgressions.
yung individualistic kind of life ay nagnanalifies ng lahat ng transgression. Binabaliwala lahat ng transgression. Salvation belongs to those who follow their own desire in the name of romantic love. Ito yung binebenta ng mundo. Yung kaligtasan o yung victory ay nandoon sa mga matatapang na kayang ipaglaban ang kanilang pag-ibig. 'Di ba ngayon pinapalakpakan kung ano yung mga against doon sa typical rules ng mundo? Pagka sinabi mong ang gusto ng magulang mag-engineer at tapos ang kinuha mo ay komsay. Sasabihin, nagawa mo yun sa magulang mo. Ang galing mo naman, pre. Ang galing mo naman pala, pre. Yung ganong tipo ng kaisipan, yung sinasabi nito, na nagnanalifies ng lahat ng sin. The world gives applause to those who will break any rules in the name of love. The idea of as long as they love each other, we should be happy for them. Ito yung ito yung idea na, masaya naman pala sila eh. Nagmamahala naman pala sila eh. Maging masaya na lang tayo. Kahit mali yung pag-ibig. How can we say we love our brethren kung hahayaan natin sila sa kasalanan? Kung hindi i-correct ng tama yung kasalanan? O hindi natin idadalin sa Panginoon yung ating kapatid? This is foolish love. It gives safe exit to every act of sin. Self-absorption and companionship, self-expression and moral approval, self-rule and blessing of heaven, pleasure and an easy conscience. Ito yung madaling labasan ng sin o pwedeng gawing exit door ng sin. Pag may ginawa kang kasalanan, ito kasi yung tingin kong tama para sa akin at makakabuti sa akin. Kapag tayo ay merong ginawang sin, pwede nating sabihin na ito yung dinidikta ng puso ko na gawin ko. At papatawarin ng mundo yun. Dahil sasabihin, kung hindi natin naiintindihan, yung ginagawa niya ay dahil doon sa dinidikta ng puso niya, tayo yung hindi marunong magmahal. Makikita nyo kung paano dinedestroy nitong individualistic love, yung idea ng pag-ibig ng Diyos. For the world, premarital sex is happiness of two people who are in love with each other. And no one has to judge them, even their parents or their children. Para sa mundo, kahit may premarital sex ang dalawang kasal na tao, o yung dalawang nagpa-practice ng infidelity, okay lang yan. Dahil nagmamahalan sila. Pag binawalan natin, ang sasabihin, kayo ang hindi nakakaunawa ng pag-ibig. Ito yung pag-ibig na nararamdaman namin sa isa't isa. Kahit yung mga anak, kayang kalimutan dahil dito. Sa individualistic kind of love. Romantic movies that have the idea of individualism promote homosexuality. Whereas self-seek to complement itself only in itself. It's a mirror image. Two tubs colliding. Two positive charges ends of two magnets. Incapable of uniting and creating new life. And rallying cry, diversity celebrates the ironic lack thereof in the same-sex partnership. So, makita natin na itong romantic kind of love na to, yung individualistic kind of love na ito ay nagpo-promote ng homosexuality. Pag sinabi ko na ako ay nakakaramdam na ako ay babae, masusunod yun dahil yun yung tingin kong tama para sa akin. That is right. At kayong mga nagja-judge sa akin, hindi nyo nauunawaan ng pag-ibig dahil ginajudge nyo ako. At kung ako ay magkagusto kay Aljon at bawalan nyo ako, ang tingin ko doon, kayo ay mga walang pagkaunawa sa pagmamahal at sa nararamdaman.
ng pag-ibig. So, nagpo-promote siya ng homosexuality. More of that next week. Bible teaching of affectionate love. Sabi dito, yung tinuturo ng Bible about sa affectionate love, it creates a far bigger universe. Bed is for united couples. A flourishing of life that made by God. Yung bed or yung sex ay hindi masama kung ito ay para doon sa pinag-unite ng Diyos. At para ito mag-flourish yung creation ng Diyos. Para mag-create ng bagong buhay. Hindi katulad doon sa homosexuality na sinasabi kanina, hindi nagdadala ng buhay. Katulad nga sa napapanood natin sa TikTok, maglagay ka ng 10 tao sa isang island at 100 na women. Pagkatapos ng balikan mo sila ng 10 taon, community na yung island na yun. Maglagay ka ng 100 homosexual or transgender na bading doon sa na gay doon sa sa island at maglagay ka ng 10 tao, 10 lalaki at balikan mo sila after 100 years, ang makikita mo na lamang ay 110 na skeleton. So, hindi nagbibigay ng buhay yung individualistic kind of love. At gayon din, it enlarged the responsibility to have a child or children to take care of new life. So makikita natin na yung biblical teaching about affectionate love ay nagte-take ng bagong responsibilidad. Nagabayan yung mga bunga ng pag-ibig at palakihin sa tamang landas kung saan inilagay ng Panginoon. So katulad ng Panginoon sa atin, tayo ay in-enlarge niya yung kanyang pag-ibig. Siya ay well-pleased. Sila ay well-pleased na 3 person. Sa kanilang 3 ay nagre-revolves yung love. But in-enlarge ng Diyos yung kanyang tent. At tinake yung responsibility na iligtas tayo at tayo ay dalhin doon sa kanyang glory. Ganun din yung tayo. Yung pag-ibig natin ay kailangan mamunga ng mga ng children at yung responsibilidad na palakihin yung children ay palakihin sila sa tamang pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos at doon sa grasya na tinanggap sa Panginoon. It accommodates friendship. Sabi ni C.S. Lewis, in each of friendship there is something that only some other friends can fully bring out. By myself, I am not large enough to call the whole man into activity. I want other lights than my own to show all his facets. So pinapakita dito, sinasabi dito na ang tao ay hindi 100%. Halimbawa, hindi ako pwedeng ako lang yung kaibigan ni Pastor Iyer. Hindi ako pwedeng ako lang yung kaibigan ni Christian. Hindi pwedeng ako lang yung kaibigan ni Simon. Dapat kaibigan ng lahat ng nilikha ng Diyos. So naghahanap tayo ng companionship doon sa mga parehas na nalalaman yung pag-ibig ng Diyos. At pwede rin tayong magkaroon ng kaibigan sa mga unbeliever when we share them the gospel of God. Nang tayo ay maging concerned sa kanila dahil once alam natin na ganun din yung state natin at nangangailangan din tayo ng pag-ibig at nangangailangan tayo ng grasya ng Diyos upang maligtas. Let the husband have a good and godly friend, and let the wives have also her friends as well. So, wag nating ikulong. Halimbawa, meron tayong relasyon. Si Brother Jeff, hindi niya pwedeng ikulong si Sister Grace na sila lang dalawa dapat. Tayong dalawa lang magkaibigan. Dapat, yung oras mo sa akin lang nauubos. At gayon din si Sister Grace, hindi niya pwedeng gawin yun kay Brother Jeff na ako lang dapat ng ako. Dapat magkaroon ng set of friends si Brother Jeff dahil hindi 100% si Sister Grace. Hindi nauunawaan ni Sister Grace yung mga bagay patungkol sa mga bagay ng sa kaunawaan ng lalaki.
Gayon din yung babae, hindi rin nauunawaan ni Brother Jeff yung kaisipan ng babae. Kaya kailangan din ng kaibigan ni Sister Grace na mga godly at good friend. Do not play the role of God to each relationship. Pagka pumasok tayo sa relasyon, hindi tayo yung Diyos na tayo lang yung dapat na i-adore ng ating partner o ng kahit ng ating partner, ng ating wife o ng ating husband. Kailangan i-adore din ng ating wife, ng ating husband, yung friendship, yung church at yung mga newcomers sa church o yung bagong convert sa loob ng church. It demands us to move out of ourselves, to be involved with someone who is different but will cultivate each other. Ito ay nagtutulak sa atin palabas doon sa ating sarili. Hindi lamang tayo nahihirati doon sa ating sarili. Ito yung nagtutulak sa atin kung bakit natin ini-evangelize si Brother Ket, si Sister Justine, yung mama ni Louie, si Brother Neko. Makikita natin, ito yung nagbibigay sa atin ito yung kind of love na i-dinedemand sa atin ng Panginoon. Dahil minsan tayo ay katulad nila na walang pagkakaunawa sa Diyos. Dahil tayo ay minsan nakatulad nila na walang pagkakaunawa sa pag-ibig ng Diyos. So tayo yung kasama ng Panginoon, o tayo instrument ng Panginoon to enlarge pa yung ating tent o yung ating pag-ibig sa Panginoon. Gayun din, makikita natin yung consumerism at yung love o yung consumeristic kind of love. Looking for a valuable purchase. Itong consumerism ay nagmula din sa individualism. Kung nagsimula tayo sa individualism, eventually mag-e-evolve yan sa consumerism. So yung idea ng individualism kung ano yung kanyang gusto. So ibig sabihin, hanggat siya ay nagkakaroon ng gusto sa kanyang sariling idea kung ano dapat yung kanyang gusto, ano yung dapat na para sa kanya, nagle-lessen yung value ng mga dating bagay. Kaya ngayon, maghahanap naman siya ng another level ng mga bagay. Looking for a valuable purchase. Consumers are more concerned about external qualities. Yung pagiging consumer o yung pagkakaroon ng consumeristic kind of love ay mas concerned sa mga panlabas na quality. Sabi ni Jonathan Leeman, when we approach love and relationship as consumer, it's the more superficial traits that draw our attention, since the decision-making process of a consumer rely on external rather than a deep and unseen quality. So, pinipili nung consumer yung best buy pagdating doon sa grocery store. So, kung tayo naman ay mahilig sa mga action figure, ayaw natin ng may dents. Gusto natin yung flawless yung ating bibilin na laruan, or kung tayo ay pipili ng partner o pipili ng kaibigan, gusto natin nung naayon doon sa preferred natin na kaibigan, preferred natin na partner, doon tayo nakatingin. At minsan hindi lang sa qualities ng muka. And sometimes we are mature enough naman para marinig to. Yung mga bagay patungkol sa pagpili ng partner ay hindi lang sa mukha, but even dun sa shape ng katawan. Sometimes yung ating pagtingin sa external ay napupunta doon sa sexual immorality. Contentment is based on the quality of purchase. Tayo ay nakukontento base doon sa quality ng ating binili o yung ating tinanggap. A man evaluates his own purchasing power based on what he receives valued by women, personality, humor, structure, future prospects. So, ini-evaluate natin yung ating galing sa pagpili o yung ating piniling bagay o yung ating piniling tao.
Ayon dun sa kanyang value, sa kanyang personality, sa kanyang itsura, sa kanyang humor, sa kanyang structure, at even dun sa kanyang patutunguhan. Hindi natin tinitignan kung siya ba ay maka-Diyos, siya ba ay merong tamang relasyon sa Diyos, siya ba ay Kristiyano. Di na natin tinitignan minsan yun. Minsan tinitignan lang natin basta sinabing triune God. Minsan ganun tayo mag-isip. Minsan iniisip natin na kahit na pwede na yan, basta Katoliko, di ba? Orthodox in theology naman, pwede na po siguro yan. Minsan may ganun tayong kaisipan, even sa Kristiyano. Minsan ganun tayo, hindi natin binibigyan ng halaga o importansya yung mga qualities na ipinahayag ng Panginoon na dapat nating tignan para tanggapin natin sa ating circle. Commitment creates fear. Para dito sa consumerism, pagka nag-commit na tayo sa isang bagay, minsan, di ba, takot tayo mag-purchase kasi baka, halimbawa, iPhone, ano bang latest ngayon? iPhone 14. iPhone 14. Ayaw natin mag-commit doon sa iPhone 14 kasi iniisip natin, next month, baka magpalit na si iPhone, baka mag-iPhone 15 na siya. Nagkakaroon ng fear sa commitment. Relationship became inconvenient or demanding. They not just worship the God of love, but also God of many options. It gives fear to all to come into commitment, thinking that there could be better one in the future. Ayaw na nating mag-commit. Even dito sa church, example natin sa church, ayaw nating mag-commit sa membership. Kasi mahigpit. Baka meron pang ibang church na katulad nito na wala namang membership. Walang church discipline na hindi tayo dapat pakialaman sa ating mga desisyon patungkol sa buhay. Kaya ayaw nating mag-commit dun sa church discipline at sa church membership. And even sa relationship, ayaw nating mag-commit sa relationship. Gusto lang natin fling-fling lang. Gusto natin MU lang tayo para kung sakaling merong dumating bago, pwede mong i-ghost. Commitment is removed from being part of love. Yung commitment ay tinatanggal na sa being part ng love. Ito yung higher na level ng consumerism. There are lots of parents that does not want to commit in marriage for their own security, hiding from the phrase, I don't want my kids to suffer from a broken relationship. May kasabihan pang, kasal, sa papel lang yan. Nakikita natin yung other level ng consumerism, ayaw na mag-commit sa commitment. Kasi kapag committed na, mas mahirap nang lumabas sa isang relasyon. At complicated na yung magiging susunod na relasyon. Hindi pa niya nahanap yung best buy. The truth is that they are protecting themselves from being tied up so that when they saw someone better, they can easily get out from the previous one. So yan yung consumerism. Ang pinupunto ng consumerism focuses on external. It always look for better bargain. The mind focuses on the present and departing from past and future to come. It is selfish. Nagfo-focus lang yung consumerism kung ano yung nakikita niya from now. Kinakalimutan niya kung ano yung nandoon from the past at ano yung goes far beyond. At yung love na ito ay selfish. And when we survey the kind of love that we have doon sa ating unang point, makikita natin na hindi ganitong selfish yung love na ating dinedefine sa scripture. At yung sumunod, yung tribalism came from individualism, people who share the same experience about oppression and injustice.
Yung tribalism ay yung pagkakasundo-sundo ng mga kaisipan ng bawat isa na nakaranas ng parehas na pait sa buhay o ng pare-parehas na experience sa buhay. Sorry. Expected to show love for the group by regarding him or her as individual, but also have to approve that each of the members of the group are sharer the same experience and idea. Injustice and oppression are the common things within the tribalistic group. Kinikilala nila, lagi nilang kinikilala yung bawat each member na, yes, ikaw ay ganito, ikaw ganito, katulad ka namin na ganito, na ikaw ay oppressed dahil sa ganyang bagay. Makikita nyo yung ganyang tipo ng groups o love doon sa mga community like feminism, katulad ng tinuro ni Pastor Ier dati, LGBTQ, same ng experience. And yung kanilang sineshare na love ay doon sa idea para i-promote yung kanilang sariling idea ng love, which is came from individualism. Huwag tayo malito tribalism, it is a group, pero yung kanilang idea is from their own self or individual idea kind of love. They only love those who affirm their feelings or idea. Mahal lang nila kung sino yung nag-a-affirm ng idea nila. Makikita natin sa LGBTQ community ngayon, di ba? Pagka hindi ka nag-affirm doon sa gusto mo nilang pronoun, ikaw ay homophobic. Ikaw ay masama, walang pagkakaunawa sa pag-ibig. Hindi marunong magmahal. Ikaw ay nang-o-oppress ng iyong kapwa. So, hindi nila minamahal at di nila tinitignan na marunong magmahal yung mga nagko-correct sa kanila. The group became a God. O yung grupo nila ay nagiging yung Diyos nila. The most important is what the group determines. Para sa kanila, kung ano yung pinaka-important, yung what the group determines, who the individual is than the truth that he or she was created in the image of God. Para sa kanila, mas importante kung ano yung tingin ng individual na kasama nila sa grupo para sa kanilang sarili o yung kanilang nung dinedefine ng grupo nila para sa bawat isa sa kanila more than doon sa idea o doon sa katotohanan na sila ay image of God. Para sa kanila, pag sinabi nilang halimbawa ako ay membro ng LGBT community, pag sinabi ko na ako ay puno, para sa kanila, pwede nila akong ituring na ako ay puno. Parang ganon yung idea ng tribalism. Hindi natin tinitignan yung essence, yung parts ko, o yung nature ko, kung ano ako. Ang nagmamatter sa kanila ay yung idea ng kanilang grupo. So, ang nagde-define kung sino sila, kung ano sila, ay yung idea ng kanilang grupo. The basic assumption is that group thinks that they are always right. Yung basic assumption nila na kung ano yung sinasabi ng kanilang grupo, yun ang tama. At makikita natin yan sa mga grupo-grupo and factions sa mundo. Ang point natin dito, tribalism is idolatry. It divides. War in history were fed by tribalism. So, hindi siya nagke-create ng new life. Hindi siya nag-e-enlarge ng tent. Hindi siya nag-e-enlarge ng love. It destroys. Makikita natin na itong tribalistic kind of love ay also idea ng mundo. At hindi idea ng Diyos, nang bumula sa Diyos. At hindi totoo. Dahil ang love ay nagpo-produce. It destroys. Tingnan natin sa number 4, yung impact nito sa worldly. Yung impact ng worldly idea of love dito sa church. The impact of individualism and consumerism sa loob ng church. Individualistic kind of love
yung epekto nito sa church, the church becomes a place or became a place to grow in self-realization and self-expression. Sabi ni Jonathan Liman, we create or we rate our experience rather than search our hearts. We judge the church rather than letting God's word judge us. Katulad ng message kanina, hayaan natin na i-judge tayo ng salita ng Diyos. Wag tayo yung mag-judge o kung mag-judge man tayo sa ating kapwa, dapat yung salita ng Panginoon, hindi yung sarili nating idea. At lahat tayo dito ay dapat nagpapabago sa Panginoon dahil siya yung judge. At yung sinasabi dito ni Jonathan Liman, na yung experience, kung ano yung naramdaman ng puso natin, uy, pwede to grabe yung kalampag ng drums kanina, damandam ako sa worship, na napataas talaga ako ng kamay. Yung pastor, grabe mag-preach, grabe. Kalahating oras ata kami nagtatawanan. Nakita nyo yung individualistic? Naghahanap ng self-realization, ng self-expression. We start to ask if the music touches our emotion. Ito yung mga tanong natin habang pauwi tayo o siguro inaabangan natin na maglinggo ulit para ma-invite tayo. If the pastor is funny, if the people inside the church have the same vibes as ours. Parehas ba kami ng vibe nito nila Aljo, nila Simon, nila Ate Eunice? Parang mga makaluma sila, hindi ko sila ka-vibe. So parang ayoko dito. Yung pastor dito, mag-preach judge ng judge At laging nakabarong, hindi man lang leather jacket. Yung hymns, yung kinakanta doon, puro hymns, nasa YouTube. Yun yung idea natin, self-expression. Dahil bata ako, dapat lively yung aking worship. So, yan yung individualistic. Gayon din sa ministry. Ministry will be divided, demographically. Kung hahayaan natin itong individualistic kind of love and consumerism na pumasok sa ating sa church, music will become a big factor for both elderly and young. The young will disregard doctrinal lyrics as long as it has modern beats. Patugtugin natin yung mga Hillsong or Bethel or Lakewood. Kasi yun yung lively, yun yung gusto ng tao. Planet Shakers, yun yung gusto natin. Kahit hindi makasabay yung mga matatanda. Ayaw natin ng doctrinal lyrics. Wala na tayong pakialam kung yung lyrics o maganda. Basta maganda yung beat. Napapatalon tayo. Pagdating sa worship, napapataas yung kamay natin. At isa pa, Sunday school, Bible studies, and fellowship will be divided. The interest is on those people who shared the same experience in life rather than to seek wisdom from seasoned Christians. Imbis na hanapin natin yung mga tunay, hanapin natin na sana nandito sa book study si Pastor Iyer. Ang hinahanap natin yung mga pwede nating kakwentuhan about doon sa nangyaring masakit doon sa ating nakaraan. Or kung paano tayo binaliwala ng ating professor sa ating mga effort. Yun yung mga gusto natin. Yung nashare natin ng music, ng movie na interest natin. Wala tayong interest doon sa mga pwedeng magbigay sa atin ng paglago at pag-unawa sa Panginoon. Kung itong individualistic kind of love ay papasok sa church, man will become the center of the church. Sunday school and Bible study centering on what this passage mean to me. Hindi na what the passage, what God is saying about this passage. Ang nangyayari na, ano yung passage na to para sa akin? Paano ko i-express tong passage na to para sa akin? The church needs and focuses on individual involvement in the church. So let me tell you how God has gifted me personally
And then, please assign me on the position that allows me to express my own my own gift set. Ito yung pinapakita ng kapag ka-individual, wala na tayong pakialam sa pangangailangan ng church o dun sa focus ng church. Ang focus na lang natin ay maging involved tayo, marinig tayo, ipangalandakan natin yung ating mga kakayanan. Dahil nga sentro sa atin, individually, yung ating tingin. Gayun din yung consumeristic kind of love. It believes that size matter and the performance and that performance is what counts. Church put on good shows. Successful church service is based on how high they take people emotionally. Para sa kanila, kung gaano na-touch yung mga tao, kung gaano karami yung na-touch na tao doon sa awitan kanina, kung gaano karami yung umiyak doon sa preaching kanina, yun ang nagmamatter. Growth is counted through decisions made, not through faith and repentance. Nangyayari na marami akong pinatanggap. Marami tayong napatanggap ngayon. Carved idols are gone, but the eye of the church are still looking at the statistical figures. Nakatingin pa rin tayo, ilan yung invites, ilan yung tumanggap, ilan na yung miyembro, kung consumeristic kind of love ang ating titignan. Sabi ni Jonathan Leeman, when the idea of a binding commitment is removed from the definition of love, church become place where personal sacrifices are seldom made, and so gospel is seldom pictured. Instead, individuals will come and go church hoppers. With a little care, we join lightly and we exit lightly, since doing so not violate our sense of love and its obligation. We don't stop in weighing the consequence of our departure on others. We don't ask the pastor for help or to help us think through the decisions. We take our purchase back to the check counter. It's nothing personal. So, makikita natin na napakadali kung magiging consumeristic ang kind of love ng pagkakaintindi ng church. Magagaan yung tingin natin doon sa church discipline, sa church membership. Gagaan yung tingin natin sa sin and holiness. Lalambot yung ating pagtingin sa pangangailangan natin sa guidance ng church. The experience provided by their church, sabi ni George Berna, they are seeking a faith experience that is more robust and inspiring than what the old local church can give to them. You are the captain of your soul, you are the shepherd of your own. So, imbis na magpasakop doon sa church para sa pagka-consumeristic at individualistic ang ating kind ng view sa church, ang nangyayari ay masyado nating napapalambot yung pagkakaroon ng under-shepherd ng Panginoon. Masyado natin napapalambot yung pangangailangan para i-guide tayo ng church, i-guide tayo ng word ng Panginoon. The gospel and Christian love adjusted to be therapeutic gospel. Sabi ni David Paul Silon, I want to feel love who I am. Ito daw yung kind ng therapeutic gospel. I want to feel the love for who I am. To be pitied for what I have done or I have gone through. To feel intimately understood, to be accepted unconditionally. I want to experience sense of personal significance and meaningfulness, to be successful in my career, to know my life matters, to have an impact. I want to gain self-esteem, to affirm that I am okay, to be able to assert my opinions and desire.
So nakikita natin, nagiging man-centered, nahahayaan na yung kagustuhan ng tao ang masunod doon sa church. Yung pagmamahal na nagpapamper ng kasalanan ng tao, hindi yung pag-ibig ng Diyos which is correcting and nagdadala sa kabanalan. To be clear, I am not calling emotional sa severe churches. I'm not saying Jesus doesn't heal our physical aches and comfort the abuse. I'm not even saying there is no truth in in our culture concept of romantic love. Reflections of it can be found in the passage of the scripture. Just consider Song of Solomon. Rather, like all the best idols or our culture, understanding of love, isolated one or two true things and makes those things ultimate, thereby distorting even the good in the views of love. So notice the emphasis and notice what it holds in the highest regard and what it leaves to the side, like the authority and the glory of God. So, ang nagiging otoridad sa loob ng church ay yung tao, hindi ang Diyos. Ang na-highlight ay yung tao, hindi ang Diyos. Sinasabi ng tao na pwede namin gawin yung gusto namin as long, pwede natin gawin yung gusto natin dahil mahal tayo ng Diyos. Nakikita nyo yung pagkakamali doon? Pwede nating gawin yung pagpupuri na gusto natin dahil mahal tayo ng Diyos. Anong mali doon? Pwede nating gawin? May prescribe ang Diyos kung paano natin siya i-approach. And that is authority. And how we love God is by submitting to His authority. Wala siyang ibang sinabi na proof na minamahal natin ang Diyos kung hindi sa pagsunod sa Kanyang salita. Mababasa natin yan ng maraming beses sa dyan. If you really love me, mag-a-abide kayo sa commandment ko, sabi ni Christ. Yun yung pinaka-expression. At pag pinag-usapan natin yung commandment, may sense ng otoridad. So, hindi natin pwedeng i-separate yung authority at yung love. Even sa ating mga magulang. Pag sinabi nating mahal natin ang ating mga magulang at di natin sinusunod, hindi natin sila mahal. Pag sinabi ng, sino yung sinasabing pinaka-mapagmahal na anak? Yung pinaka-masunurin sa pamilya. Sino yung nakikita natin na pinakamarunong magmahal sa church? Those who are faithful doon sa salita ng Panginoon. Yung point natin dito, if we divorce ourselves to the authority of God, the love that is in the church will be the idea of our own individualistic and consumeristic kind of love of the world, or consumeristic love of the world. Yung impact naman ng tribalistic kind of love. Church became a place to grow in a group realization or group expression. Nagiging group expression na lang. Dahil itong mga taong to ay mga oppressed din. Tingnan nyo yung sabi ni Jonathan Leeman dito. Church becomes a place to grow in a group realization and group expression. We describe the church as loving if it makes us feel relaxed, comfortable, not judged. We can be ourselves there. Preaching becomes group counseling on a group basis. We made something that meets us where we are. So nagpupunta tayo sa church dahil comfortable tayo. Pag hindi na comfortable, para sa atin, hindi na siya love. O wala na dun yung pag-ibig ng Diyos. The therapeutic kind of love or therapeutic gospel will play a significant role when church is defined by tribalism. But we
but with submission of the word we. Pinalitan lang yung I na ginawang we. We are less concerned about how to be right with God and more concerned with the validation of our group. Our significance, our importance, moreover, the gospel becomes focused almost exclusively on addressing the power relation between groups, either by maintaining the status quo, like the Pharisees of Jesus' day, or by upending it like Silos. So makikita natin, katulad ng mensahe kanina ni Pastor Ian, mas gusto na lang natin yung mga bagay o nagiging silos tayo at nagiging Pharisees tayo dahil gusto natin kung ano lang yung tama, moralistically, na idea ng grupo natin. Doon na lang tayo nagbe-base. At hindi na natin matatawag na pag-ibig ng Diyos yun at otoridad ng Diyos yun dahil idea na yun ng grupo natin, hindi na idea ng Scripture. Kaya dito nga sa atin, o sa Reformed Church, alam natin na tayo ay naniniwala lamang na tayo ay tumitindig sa sola Scriptura. Ang ating point, some will say that they are also people of God for they have been oppressed, and they will demand to be affirmed as Christians. But it must be clear to us that Christians are oppressed because of their identity in Christ, not on the identity of the group where they belong. Kasabihin nila, kami rin ay minahal ng Diyos kasi inoppress din kami dati. Pero yung difference ng oppress na grupo sa followers ni Christ o Christians, tayo ay oppress dahil kay Kristo. Tayo ay oppress ng mundo dahil tayo ay against sa idea ng mundo. Sila ay oppress, yung grupo naman, sila ay oppress dahil ipinaglalaban nila yung idea nilang tama sa mundo. Magkaiba iyon. Yung pinaglalaban natin, yung katotohanan ng Diyos, sila ang pinaglalaban nila, yung alam nilang tama sa sarili nila. So, ang punto natin dito, hindi, porke kiniklaim nila na oppress sila ay belong sa tribe ng Panginoon or sa sphere ng pag-ibig ng Panginoon. Rejecting authority and diminishing God. Who is the Lord? Sino ba talaga ang Diyos? Pagka merong individualistic kind of love, consumeristic kind of love, at merong tribalistic kind of love. Who is the Lord? Individualism and tribalism version of love declares departure from the authority of God. Humihiwalay sa otoridad ng Diyos yung individualism at yung tribalism. Any institution and authority against my individualistic kind of love is considered as oppressors. Lahat ng otoridad na nagsasabi na mali yung idea ko ng pag-ibig o mali yung idea ko ng tama para sa aking sarili ay oppressor at hindi marunong magmahal. Adultery became beautiful kind of love as long as it is what the two individual feel it is right. Kung ano yung nararamdaman ng dalawang nagmamahalan, kahit iyon ay mali para sa individualistic kind of love, ang tama ay yung kanilang pagmamahalan. Movies or producer continue to produce variety of theme about individualistic kind of love. So makikita natin dito nagse-separate yung mga individualistic o individualism na humahawak sa kind of love na yun, sa otoridad ng Diyos. Dinedefine ng Lord na yung mga kinasal niya ay hindi pwedeng paghiwalayin ni numan. Sinasabi ng salita ng Diyos na lahat ng against sa holiness ng Diyos ay ang kanilang group ay ang maging Diyos ng lahat. Feminism, kilalanin niyo yung kakayanan ng babae. LGBT,
Kilalanin nyo yung kagustuhan ng tao na i-identify yung kanyang sarili. Yung point natin dito, other view of love outside God is departing from God. Yung ibang view ng love, labas sa Diyos, ay paghiwalay sa Diyos mismo. At dalangin ko na wala sa atin na merong ganito. At kung meron man, ipanalangin natin na maibalik natin siya sa Panginoon. At kung meron tayong kakilala kahit hindi dito sa church. Solution! Ang solution natin dito sa individualistic and tribalistic kind of love, nag-iisa lang, which is the gospel that promotes Christ and the love of God. It is where we understand the fullness of God's love and the love that rules us. Makikita natin sa John chapter 3 verse 35 to 36. The Father gives Himself to His Son and desires to do good for His Son. The Son desires to honor the Father by revealing Himself to the world, or revealing the Father to the world. John 17 verse 4 and 6. The Father betrothed the Son to the church, and the Son enjoys the gift of the Father. John chapter 15 verse 9. The Father loves us because of His love for His Son. John 14 verse 23. The love of God, God's elect, the Lord love God's elect and reveal to them the will of the Father. John chapter 15 verse 12 to 15. So anong makikita natin dyan sa mga kinote natin na yan? Yung eros, yung agape, philia, storge. Yun yung pagde-define ng Panginoon ng pag-ibig. At I believe na nararanasan natin to sa ating mga buhay. And may it empower us to love this way as God showed us sa Scripture at doon sa Gospel. Gayon din yung love within the church and His saints, submitting to the authority of the benefactor of love, enjoying the love which is exclusive. I-enjoy natin yung love sa company ng saints, loving others and your brethren, desiring good and best for them, care for the church by maintaining the unity. This love that binds us bears fruit, and the world also benefited from it. Makita natin sa Psalms chapter 1 verse 3 kung paano planted sa pag-ibig ng Diyos, sa grasya ng Diyos, ang isang kinilos ng Panginoon mula sa kanyang grasya. Namumunga siya. Dahil siya ay patuloy na sinusustain ng pag-ibig ng Diyos, namumunga siya. And even yung nakapaligid sa kanya, ay nakikinabang doon sa kanyang bunga. Doon sa pag-ibig na natatanggap niya sa Diyos. Maging ganito yung buhay natin bawat isa, mga Kristiyano, mga kapatid. Gusto kong i-challenge ang bawat isa sa atin. O gusto kong i-exhort yung bawat isa sa atin. We may continue to live in this gospel na nagpakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At gayon din, of love na dapat meron tayo dahil yun ang ating tinanggap. Marahil minsan mangyayari sa atin na mamamalayin pa tayo ng mga tao, even ng mga minamahal natin sa mundo. Binabahaginan natin itong pag-ibig na to. Ngunit take heart, brethren. Ito yung katotohanan. Ito yung pag-ibig na totoo. At ito lamang yung magko-correct dun sa bagay na maling kaisipan patungkol sa atin at patungkol doon sa ating mensahe. Yung ating pinupunto rito, it is the gospel where God has revealed His love for His Son and the love of the Son to the Father that brings salvation to all His people. Yung gospel ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos.
Yung pag-ibig ng ama sa kanyang anak at yung pag-ibig ng anak sa kanyang ama. At gayon din yung pag-ibig dahil sa biyaya sa kanya o sa pinagkaloob ng ama sa anak, yung pag-ibig na ating tinanggap mula sa anak. At gayon din, pag-ibig na mula sa ama sa pamamagitan ng pagsama ng banal na spirito, patuloy natin na i-enjoy ang mga bagay na ito. Sa ating conclusion, it is not love if it revolves around the idea of the world. There is no love outside the Spirit of God. God is love, and it is from God. Let us pray.